Magandang araw po mga kababayan, natakpo muli si Parak TV. Ano po, natanggap na po ba natin itong resulta ng ating halalan? Tanggap na ba ng karamihan ang naging resulta ng ating halalan, lalo na po dito sa mga naging senador natin? At syempre, congratulations po sa mga bago nating senador. Subalit ito na po mga kababayan, may bago tayong balita. Na itong si Marcos Jr. mga kababayan ay muli na lamang nambubudol. Gusto niya pong budulin itong ating Vice President, Inday Sara Duterte. Nako, Maminday, talagang mag-iingat ka dito. Tingnan niyo po dito, Marcos not pushing for Sara Duterte's impeachment trial in Senate. Yan po ang sabi ng palasyo. Patatandaan po natin mga kababayan, ganyan din po ang kanyang statement doon po sa nangyari sabi niya po dati na itong ICC ay walang jurisdiction sa bansa natin. Hindi niya ibibigay si Pangulong Duterte sa ICC. Subalit ang nangyari po, nalaman po natin itong March 11 at nandun po tayo mismo na ipinadala niya. Ito pong si President Duterte said, hey, sa Netherlands, mga kababayan, di ba? Ito at ngayon, ako, grabe ito, ayaw niya na pong ituloy itong impeachment, hindi daw ipupush. Bakit hindi ipupush? Go lang ng go, Mr. President. Alam niyo po kasi, mga kababayan ko, dito po sa pagkakapanalo ni Senator Bato, Senator Bongo, Senator Marcoleta, ito pong si Senator Camille Villar, si Senator Amy Marcos, o nandiyan pa si Senator Robin Padilla sa mga luma, o nandiyan pa si Senator Mark Villar, nandiyan pa yung mga Cayetano. So, paano? Ay sigurado po na itong impeachment ng ating Vice President Inday Sara ay magwawagi po ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Sa madaling salita po, ito pong nangyaring resulta dito po sa halalan, dito pong 2025 election ay pabor pa rin po sa mga Duterte. Karamihan po niyan, ng mga kandidato po niya, ng mga kandidato po ni Marcos, mga kababayan ko, ay nilampaso. Lalo-lalo na yung mga congressman dyan, di ba? Nung inendorso yung mga kalaban, inendorso ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Di ba nanalo ang karamihan sa mga inendorso ng mga Duterte? At dahil dito mga kababayan ko, siguro nakikita ni Marcos dito na talagang walang mapupuntahan, hindi makukuha sa impeachment ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Di ba? So ayan, nandiyan na naman yung kanyang sinabi. Pero sabi nga po nila, iba pong kanilang sinasabi, sa ginagawa. Bakit natin nasabi yon? Kasi iba rin yung pinsan, mga kababayan. Iba rin yung pinsan, talagang stick to the plan. Stick to the plan, itong si Mr. Speaker. Bakit? Tingnan nyo po itong balita ng GMA News. ML Party List ni Leila de Lima has accepted the offer from the House Speaker to join the House Prosecution Panel in the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. At least dito, itong si Mr. Romualdez, talagang stick to the plan lang. Kinuha niya si Leila de Lima bilang prosecution panel. Kasi alam naman natin yan na talagang itutuloy-tuloy nila yan. Itutuloy-tuloy nila yan. Mananalo lang naman ito kung ipapadala nyo si Bato at saka si Senator Bongo doon. Isusunod nyo kay Tatay Digong. Excuse me. Pero sa tingin ko, karamihan ng mga Pilipino ay hindi napapayag. Hindi na maaari pang maulit yung nangyari kay Pangulong Duterte. Mismong tinanggap ang tawag. Tinanggap ang tawag dito sa Speaker of the House. Sino ba yung Speaker of the House natin? Si Martin Romualdez. So talagang malinaw talaga na sila ang gustong magpa-impeach sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Pilipino, maraming salamat sa pagboto nyo ngayong 2025 election. Malaki po ang tulong na ito, mga kababayan, dahil kung makikita nyo po sa nangyari po doon sa Cebu, na tinalo po itong si Wakwak ni Bari 4. Natalo po itong si Garcia ni Bari 4 na inendorso po ng ating Pangulong Duterte. Ganun po katindi. Malaki ang magiging factor po nito sa 2028 election. Matagal ko na po itong sinasabi na ang mga mananalo ngayong 2025 midterm election ay malaki ang gagampanan sa darating na 2028 election.
At siguro marami pang haharapin ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Marami pang mga ikakasukuno sa kanya dyan. Yun po yung nakikita ko, no, bilang isang simpleng mamamayang Pilipino, kasi mahihirapan po sila. Kahit po si Tulfo, kahit pa po si Romualdez, hindi po nila kakayanin ang ating Vice President Inday Sara Duterte kung ito po ay tatakbo sa 2028 dahil nga po, no, yung Cebu na kung saan ay isa po sa pinakamalaking boto sa Pilipinas, ang nanalo po ngayon doon na inendorso po ng mga Duterte. Paano yan? Solid Duterte na yon. Ay yung Mindanao pa, mga kababayan, nakita nyo rin ang naging resulta doon sa Davao, di ba? Pasok yung Duterte natin. Ganun po katindi, mga kababayan. Kaya mag-iisip na po sila ng paraan, kung ano na namang diskarte, kung paano sisiraan, babanatan ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Anyway, dito sa kaso po ng impeachment, laban po sa ating Vice President Inday Sara Duterte, ako po ay naniniwala na mapapawalang sala dahil wala talagang ginawa. Walang ninakaw na pera ng bayan si Vice President Inday Sara Duterte. Napakalinaw po niyan, mga kababayan, dahil napakaraming may confidential fund. Subalit yung Office of the Vice President lamang ang kanilang ginaganito. Ino-audit ko, no? Hindi po ba? Ito, tingnan po natin. Itong yung pagkakapanalo ni Ma'am Pam doon po sa Cebu. Matagal nang nanunungkulan na si Governor Gwendolyn Garcia. Ito'y kasunod ng pagkapanalo ni Pam Baricuatro ng PDP laban bilang bagong gobernador ng Cebu. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Sa kabila ng pag-endorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Governor Gwen Garcia, mas pinili ng mga taga Cebu ang pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at inihalal si Pam Baricuatro. Napakalinaw po, mga kababayan, na itong si dating governor, no? Si Garciano, yung babae, no, ay tinalo po ng iniendorso. Si Gwen, tinalo po ni Miss Pam. Ganun po kalakas ang endorsement ni Pangulong Duterte. Partida pa, mga kababayan. Lalo na kung nandito siya, bago magpanahon ng halalan, yung mga ilang days na lang, mga 1 week, bago maghalalan. Kasi doon makikita mo yung diskarte, yung tactics ni Pangulong Duterte. Hindi nila kaya. Tingnan mo nga to, dati na siyang gobernador doon. Tapos tinalo siya ng inendorso ni Pangulong Duterte. Dito pa lang makikita mo na talagang makapangyarihan ang pag-iendorso ng mga Duterte. Isang halimbawa po yan. Bilang bagong gobernador ng Cebu. Naantala ang pag-canvass ng mga boto sa Cebu Province dahil sa pumalyang USB ng isang automated counting machine sa isang presinto sa Pinamungahan. Umabot pa ng ilang oras bago tuluyang maresolba ang aberya dahilan upang mabinbin ang final tally ng mga boto. Pero bandang alas 3 ng hapon ng Mayo 13, matagumpay nang na-transmit ang mahigit 800 balota mula sa nasabing presinto na hudyat ng pag-usad ng bilangan. Pagsapit ng 3:26 ng hapon, opisyal nang ipinroklama si Pam Baricuatro bilang bagong gobernador ng Cebu Province para sa 2025 elections. Si Baricuatro na inendorso mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nanaig sa laban matapos makakuha ng mahigit 1.1 milyong boto. Tinalo niya si Gwendolyn Garcia, ang pambato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha lamang ng mahigit 765,000. Tambak, mga kababayan. Nasa kulang-kulang 400,000. Ganun kalakas, mga kababayan, itong si Miss Pam Baricuatro. At ito na nga, ang magiging problema na naman. Ito na nga yung magiging problema na naman nila. Sasabihin ko nga po sa inyo, napakayaman po sa boto itong Cebu. Uulitin ko. Kaya nga po, mga kababayan, hindi na po nila alam kung ano po ang kanilang gagawin. Kasi kung tatakbo talaga ang ating Vice President Inday Sara sa 2020, sure win po yan, landslide po yan, mga kababayan. Nakikita na po natin eh. Dito pa lamang, inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos itong si dating Governor Gwendolyn Garcia, pero tinalo at tinambakan pa. 400,000, laki nun, mga kababayan.
Ayan ang napapala, 'di ba? Marami kasing mga kandidato ngayon, maraming mga politiko, 'di ba? Yung mga kumalaban sa mga Duterte, talagang pinulot sa kangkungan, mga kababayan. Oh, kasi nandun na tayo sa kita natin yung pamumuno ni Duterte. Kaya gusto rin ng mga tao na tularan, sundan, ah, yung mga nagawa ni Pangulong Duterte na may karoon tayo ng isang pinuno na lumalaban sa korupsyon, sa droga. Yan po ang pinakang importante sa mga panahon na ito. Ituloy po muna natin to. Naboto. I want to thank PRRD, but it's bittersweet because I won but he's not yet here. So my happiness will be completed when he returns home. Nagpapasalamat si Barry Cuatro sa matinding suporta at tiwala ng mga taga Cebu sa kanyang pagkakahalal bilang bagong gobernador. Binigyang diin niya ang pangakong pantay-pantay na serbisyo para sa lahat ng Cebuano, bumoto man sa kanya o hindi. We want to unite Cebu, as I've said earlier, it's a time of healing. We have to heal after the election. Yan naman yung maganda dito sa bagong gobernador ng Cebu. Kahit niya, hindi mo siya binoto, pero at least yung serbisyo niya makakarating sa'yo. Pantay-pantay ito. Maganda po yan, ma'am. Maganda po yung sinisimulan nyo yan para po dito sa mga kababayan natin sa Cebu. Pantay-pantay na pagtingin, hindi porke kapartido lang, yun lang ang makikinabang sa kung anong proyekto ng lalawigan na hindi po ganon. Dito napakaganda po ng sinasabi niya, lahat kayo mabibigyan o lahat kayo ay mabibigyan ng magandang serbisyo. Yun po ang pinakang importante dito. At ganon din naman, mga kababayan ko dito sa Davao City, ay talagang solid. Congratulations po ulit sa ating Tatay Digong, Mayor Baste, pulong sa kanyang sa mga sa mga Duterte. Talagang solid na talagang pinanalo sa Davao City na nakita mo talaga na yung pagmamahal, yung suporta ng mga kababayan natin talagang nananatili sa mga Duterte. Ito po. Upong alkalde ng Davao City matapos ang kanyang pagkapanalo sa midterm elections. Samantala, ang kanyang anak na si Sebastian Baste Duterte ay lilipat sa posisyong vice-alkalde matapos magsilbi bilang alkalde. Si Christine Levico magpabalita live. Christine, magandang gabi. Alam nyo, naisip ko lang po ito, mga kababayan. Kaya pala, nung si Pangulong Duterte pinapatakbong senador, di ba? Sabi niya hindi niya na kaya mag-ikot pa. Hindi naman kahit sabihin natin na hindi na kailangan ni Pangulong Duterte na mag-ikot pa eh. Kung tumakbo sa pagkasenador yan, malamang mananalo si Tatay Digong. Ayun pala, talagang nakaplano na. Ganyan nga nangyari. Nasa The Hague, nasa Netherlands, kung si Pangulong Duterte. Sino ang hawak ng Davao ngayon? Si Baste. Yung kanyang anak na vice mayor, ganun katalino, ganun kagaling. At sana naiintindihan ito ng mga kalaban sa politika ng mga Duterte. Di ba? Sana naiintindihan na ganun katalino si Pangulong Duterte. Ako nagulat din ako at naisip ko nung mga nakaraang araw, kaya pala sabi ko, alam na rin pala ni Pangulong Duterte na may mangyayari na maaaring ma-ICC siya, madala siya doon at nakidnap na nga, nadala na nga doon. Pero ang mayor at ang hahawak pa rin ng Davao ay isa pa rin Duterte. Ayaw din ng mga taga Davao sa iba. Nakita mo, magkano lang, ilan lang ang boto ni Nograles. Diba? Yung parang putal lang nung kay Pangulong Duterte, yung naging boto nito ni Nograles. Na sinasabi ng iba na sinilang na daw ang tatalo dito kay Tatay Digong. Pero mga kababayan, mula po 1977, tanging si Pangulong Duterte lamang po ang politikong hindi po nakaranas ng matalo sa politika sa lahat po ng kanyang tinakbuhan. Dahil po ito sa tunay na tapang at malasakit ng mga Duterte sa mga Pilipino. Hindi po ba nakapagaganda? At syempre yan po ay susundan, ang yapak din ay susundan po ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Kaya naman po mga kababayan, patuloy po ang ating pagsuporta, patuloy po ang ating pagmamatyag. Patuloy po natin at depensahan, suportahan ang ating pong Vice President Inday Sara Duterte at ang mga Duterte. Maraming salamat po sa inyo sa pag-exercise nyo po ng ating karapatan itong nakaraang halalan. Binabati ko po kayong lahat
Ayan, at nakakapamili po tayo, mga tamang leader para po sa bansa natin. Maraming salamat. Ako po si Parak TV. Mahalin po natin ang Pilipinas.